Since na magto 2 years ka na dito, kamusta ang income tax return mo nakapag-apply ka ba last year? Magkano nga ba talaga ang sinasahod sa Samsung? Nilinaw po ni Mr. Carding kung magkano nga ba talaga ang sinasahod sa Samsung SDI. Meron bang extension sa Samsung? Bakit nga ba hindi nag-hire ng mga Pilipina o mga Pinay sa Samsung? Hello mga kababayan, magandang buhay. Ngayon, meron po tayong guest na ating isang kababayan na magpapaliwanag tungkol sa totoong buhay sa kung anong meron sa Samsung. Welcome po sa ating guest for today from Samsung SDI. So, hello sir, kamusta po kayo? Ayun, ayos lang. Kain tulog lang. Minsan, tulog na lang. Wala nang makain. Gusto ko malaman sir, ano pong pangalan nyo? Kung mapapansin nyo, naka-face mask ako tsaka naka-shades. Ayaw kasing ma-expose. Charing. Sige. Marami kasing mga paparazzi. Pero, tago na lang natin sa pangalang Carding. Anong trabaho mo sa Samsung? Trabaho ko sa Samsung. Ako po isa lamang hamak na tagahatak ng paleta. Kaya, wala akong nakakakilala siguro sa akin. Pero, hindi ko na lang re-reveal kung anong trabaho ko sa Samsung. Kasi hindi naman yan sa sa posisyon. Yes. Natin dito yung makapag-suporta sa pamilya natin sa Pinas. As long as kumikita ka ng pera na susuportahan mo yung pangangailangan ng pamilya mo, kontento ka sa sinasahod mo, maganda yung working environment mo. So, yun dapat yung tinitingnan natin, hindi yung sa posisyon. Pare-pareho lang naman tayo dito. Pare-pareho tayong may mga pinaglalaban at kumakayod sa buhay. So, wag na natin tanongin kung ano yung mga posisyon na yan. Minsan nagpapagulo pa yan Lalong nagpapagulo. Yes po. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng pakilala kung sino ka, ano ka. Oo. Ang importante ngayon is yung impormasyon na Oo, sinishare mo tama, sa tama. amin. Bakit nga ba hindi nag-hire ng mga Pilipina o mga Pinay sa Samsung? Matagal ko na rin tinanong yan sa sa mga boss namin sa Samsung. Pero wala talaga silang certain reason bakit talaga hindi sila nag-hire. Pero most probably, since medyo may kabigatan ng trabaho, at the same time, may height limit sila. So, malamang, hindi pasok yung mga majority ng mga Pilipina, hindi pasok dun sa height requirement nila. So, may posibilidad na ganun yung reason ni Samsung. So, sa height requirements talaga. Ilang taon ka na dito sa Hungary? Sa Hungary, dumating kami 2022 so malapit na mag 2 years. Kailan po ang 2 years nyo? Hindi ko na lang i-expose, baka sige, yung mga kabats malaman. natin dyan, baka, Kamusta ang Samsung ngayon? Ay, since na magto 2 years ka na, meron bang extension sa Samsung? sa Samsung, hindi ko masasagot ewan ko kung magiging tama or mali yung magiging sagot ko, pero based doon sa latest update sa agency namin, kasi nagpunta rin ako nung nakaraan, until 3 years, makakapag-renew pa kami. Kasi this year, kakapirma lang namin ng another contract extended for 2 years. Kasi ang una naming kontrata is 1 year lang doon sa declaration. So, binigyan ulit kami ng 2 years for year 2025 until year 2025. So, hindi ko pa alam kung after this current contract kung May extend pa ulit may kayo. extend pa kami ulit. So, ibig sabihin po, no, nung pumunta kayo dito kay Hungary, 1-year contract 1 lang year kayo. ang After nag-expired, pinapirma kayo ng another 2 years. Yes, So, tama. 2025 pa totally, mag-i-expired Yeah. yung. Wala Aware po po. ba kayo sa new immigration law ngayon? Aware naman ako, pero hindi ko pa siya na-review kung ano ba yung mga tinamaan ng mga, let's say, aspect, kung pagdating sa renewal, kung tuloy-tuloy ba talaga tayo, kung after 4 years, after 5 years. Pero ang masasabi ko lang, ang sigurado dyan, yung 3 years na yun, kasi bakit ko nasabing 3 years, nabigyan na kasi kami ng another contract Yes po. So after that 3 years, hindi ko sure kung anong mangyayari sa amin. Pero syempre mga kababayan, sa mga nanonood po natin, lilinawin po natin yan. Hindi porket ganun po ang sitwasyon ni Mr. Carding ay applicable ito sa lahat. Hindi po. Iba po yung sitwasyon ni Mr. Carding kasi po ay
dumating siya ng year 2022, kaya nakaperma na po siya ng Tama, tama. another contract, another extension po. Ito po ay depende pa rin po sa performance nyo at saka sa company kung gusto po kayo i-keep. Tama po ba? Tama, tama. Oo. Kasi malaking ano yan, malaking reason yan bakit yung isang empleyado hindi nare-renew. At bakit rin siya nare-renew. Magkano nga ba talaga ang sinasahod sa Samsung? Yun yung inaantay ko. Anak ng tinapa naman talaga. Oh. Okay. Sa Samsung kasi, pagdating namin dito, ang basic salary namin is, when we say basic salary, parang sa Pilipinas yan eh. Pag sinabing magkano ba ang basic salary sa Pilipinas? Usually, ang sa Pilipinas kasi, syempre, ano tayo dun eh, per day. Yes. Ang difference naman versus dito sa Hungary per hour. So, kung ang pinag-uusapan natin ay basic salary, doon lang tayo sa basic. Huwag tayong pumunta doon sa gross or sa net income natin. So, sa Samsung, ang basic salary, for now, ang updated is 1,900 per hour. And that's it. Wala nang sasabihing 500,000 foreign, 600,000 foreign, 700,000 foreign kasi hindi yun yung basic. Kasama na yun doon yung tinatawag ng mga bonuses, yung ibang mga performance allowance. So basically, ang original na basic salary ni Samsung for now is 1,900 foreign per hour. Bahala na kayo mag-compute. So yun. So, ayun mga kababayan, nilinaw po ni Mr. Carding kung magkano nga ba talaga ang sinasahod sa Samsung SDI. Sabi pa nga, the damage has been done. So, kailangan ko pong itama ito para po mas malinaw din sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas at sa mga asawa po ng mga taga-Samsung na naghahanap daw ng sahod. Kayo humihingi ng paumanhin dahil ang paghingi naman po ng sorry ay hindi naman po ito nakakaliit ng pagkatao. Actually, meron po tayong kababayan na nag-advise sa akin kung pwede pong magkaroon ng part 2 about sa kwentong Samsung SDI po. So, nagpapasalamat ako dahil pinaunlakan tayo ni Mr. Carding para linawin ang mga issue na to. Ilang oras kayo nagtatrabaho sa Samsung? Sa Samsung, ang standard working hour doon ay 12 hours. So, 12 hours, compressed work week. So, 3 days lumalabas is 3 days na working days and then 3 days na off. Wow! So, ibig sabihin, 3-3 ang tawag dun eh. Oo. Parang sa Taiwan. Yun yung tinatawag na compressed work week. Kaya siguro na nasabi nung last guest natin na nakawalo siyang overtime kasi madami pala kayong mga rest day. Oo, tama. So, mas malaking opportunity na makapag-overtime kayo. Ano? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay may overtime. So, depende sa napuntahan mong department kung talagang, let's say for example, sa manufacturing kasi, mostly yung end line, hindi yan masyadong nagkakaroon ng overtime. Kasi mas magaan na yung trabaho doon. Ang mostly na nagkakaroon ng overtime, yung front of line. So, doon pa lang, doon kasi binubuo yung product. Parang Yung first, assembly, gano'n. first product kasi, doon yung Sila nagsusupply sa mga bawat department. So, doon talaga mas maraming overtime kumpara doon sa end of line. So, for short, Mr. Carding, iba-iba talaga ang sahod bawat department. Tama. Ang sinasabi nating magkakaiba ang sahod, yun yung pagdating doon sa net or gross income mo. Pero pagdating sa basic salary, Pare-pareho. pare-pareho sa mga operator. So, basic salary, lahat naman. Pag sinabi kasing basic, iba kasi ang pag sinabi mong, halimbawa, technician ka, pero ang basic salary mo pa rin, 1.9. pagpasok mo sa Samsung, 1.9. Okay. Kasi pag sinabing technician, hindi ang sahod mo, hindi na yun nasa basic. Ibang usapan na yun. Pero, basically, galing ka pa rin sa 1.9. So, sa Samsung, 1.9 ang basic salary. Basic salary talaga. Oo. Totoo nga bang may mga na-promote doon sa Samsung na mga shift leader, sila talaga yung naghahawak ng mga tao sa Tama, department? Marami. Pagkakaalam ko, nung year 2023, nag-start si Samsung kumuha ng mga Filipino shift leaders. So, bakit? Siguro, sa sarili kong pananaw, since dumadami na yung mga empleyado ng mga Filipino,
at kailangan din nila ng support para ma-handle ng maayos yung mga empleyado doon ng mga Filipino. Siyempre, dahil na rin sa communication gap, kumuha sila ng Filipino shift leaders, yung iba, mga masters, operator, yung iba nating mga kababayan na punta rin sa office. Wow. So, marami magkakaiba. Kasi nga growing na yung mga Filipino employee natin doon sa Samsung. So, masaswerte yung mga na-promote. Siyempre, hindi lang naman yung mga na-promote at ganun din yung mga nagtatrabaho sa Samsung. Maswerte na nabigyan tayo ng opportunity na makapagtrabaho sa Samsung. Isa sa mga one of the best at isa sa mga, sabi nga nila, sa mga naririnig ko, highest payer na company dito sa Hungary. Totoo po yun mga kababayan. Kasi pwede bang malaman kung anong agency nyo sa Pilipinas? Agency, galing ako sa IPAMS. Wow, IPAMS isa sa pinakamagandang agency. Yes. Wala, tama. may placement fee kayo that time? Wala. So, sa IPAMS, pag recruitment or dalawa kasi yung services ni IPAMS eh. Manpower recruitment at the same time consulting. So sa manpower recruitment, wala siyang hinihinging placement fee. Since na magto 2 years ka na dito, kamusta ang income tax return mo nakapag-apply ka ba last year? Nung year 2023, nag-apply ako ng tax refund. Meron naman tayong nakuha kahit paano. Pero this year, wala akong nakuha. Medyo complex itong pagdating sa tax kasi hindi ko rin din maintindihan kung paano ba ang sistema ng tax refund nila. May mga nagsasabi doon sa mga nabasa kong mga vlog sa article na kung merong undeclared yung tax discount mo kung sakaling may anak ka na, pwede kang makakuha ng refund. Pero meron ding mga declared naman yung mga tax discount pero nakakakuha pa rin ng refund. So basically, mahirap sumagot or magtanong sa mga kagaya natin na walang expertise pagdating dito sa tax na to. Siguro ang may papayo ko na lang, magtanong kayo doon mismo sa tax office. So, wala namang mawawala. Oo, magtanong kayo doon kasi mahirap yung mga haka-haka. Kasi magkakaiba tayo ng sitwasyon eh. Meron yung iba nakakuha, meron yung iba hindi. Mga 2 times na sila, 2 years na sila dito, 2023 nakakuha. Ngayong ulit, nag-apply sila, may nakuha na naman sila. So, mahirap sagutin yung ganyang kasi legal aspect na kasi yan eh. So, hindi ko talaga masasagot yung pagdating sa ganyan. Yung masasabi ko lang, pag mag-apply kayo ng tax refund, based doon sa article na nabasa ko, after March 15. Yes, so, opo. Yun yung talagang talaga start nila. ng filing until May 20. Yes. Pero merong mga taga-Samsung na nakapag-apply na nung February katapos. Yun nga hindi ko rin maintindihan eh. Kaya nga sinasabi ko, medyo complex itong pagdating sa tax. So, ibig sabihin, basically talaga, bawat tax office, bawat city tax office ay iba-iba ang patakaran nila. Masasabi ko sa batch namin ako lang yung nakakuha. Hindi ko alam kung bakit. Di ba? So, magulo. Magulo talaga. So, para sa mas malinaw ito mga kababayan, mas maganda na kung pumunta lang kayo ng tax office, dalhin nyo lang yung 22 and 30, magpa-compute kayo doon, para magtanong kung may makukuha ba kayo o wala. Wala pong bayad yan mga kababayan. Oo, tama yan. So, doon talaga yung mas maganda magtanong kumpara sa mga kapwa nyo empleyado lang din. Yes po. Ang sarap magkape dito sa Coffee Oo, Terra, mga kababayan, kung nandito kayo sa Budapest, puntahan nyo na po ang Coffee Terra. Sabihin nyo lang pong Edgy Vlog, makakuha po kayo ng 10% discount dito. Thank you sa Coffee Terra sa pag-a-accommodate lagi sa akin dito. Pero in fairness, maganda yung dito, ambience. Siguro, isa na ako sa mga tatambay dito sa susunod. Wow! Maganda. Yes, totoo yun mga kababayan. At the same time, may kababayan tayo dito na bartender. Yes. So, hindi kayo mag-aalangang pumunta. So, napakaganda po talaga mga kababayan. So, kung may maghahanap tayo ng tatambayan, ang Coffee Terra ang perfect para sa inyo. Yun lamang, Mr. Carding. Gusto ko mag-thank you ulit sa'yo dahil sa pagpapaunlak mo sa ating interview. Baka may gusto kang batiin, Mr. Carding. Tropa natin dito sa Hungary. Yung Drunken Masters, tapos yung Tanggeros. So, yun lang. So, maraming salamat. Thank you so much, Mr. Carding.
Kung hindi ka pa naka-follow, follow and share na. Thank you for watching. Thank you. Bye. Yun.